Babala mula sa isang veteranong cardiac surgeon. Ang gamot na ito na iniinom mo araw-araw ay maaaring unti-unting nagpapahina sa puso mo at hindi mo ito namamalayan. Sa mahigit 3 dekada ng pag-opera sa puso, paulit-ulit kong nakikita ang parehong kwento, mga matatandang pasyente na dumadating na inaalala ang pananakit ng dibdib, bigla ang pagkapagod o hirap sa paghinga. Pero ang dahilan madalas ay hindi dahil lang sa katandaan. Hindi rin ito basta-bastang stress. Ang tunay na salarin? Mga gamot na matagal na nilang iniinom, akala nila ay ligtas, pero sa likod nito ay unti-unting sinisira ang kanilang puso. Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay lampas na sa edad na 60, mahalagang malaman mo ito. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 7 karaniwang gamot na iniinom ng milyon-milyong Pilipino araw-araw at kung paanong ang ilan sa mga ito ay maaring nasa kabinet mo na ngayon. Mahalagang paalala, huwag kang aalis. Ang ika-7 gamot ay posibleng pinakamapanganib at kadalasang hindi kinikilala bilang banta sa kalusugan ng puso. Kapag nalaman mo ito, posibleng maligtas hindi lang ang puso mo, kundi pati ang buhay mo. Kung may natutunan ka habang nanonood, mag-comment ng #1 sa baba para malaman kung kasama kita hanggang sa huli. At kung gusto mong makatanggap ng ganitong babala agad-agad, pindutin ang i-subscribe at i-activate ang notification bell. Ngayong malinaw na kung gaano kaseryoso ang maaaring epekto ng mga gamot sa ating puso, simulan na natin. Ang una kong ibubunyag ay isang uri ng gamot na madaling mabili kahit walang reseta, pero maaaring magdulot ng alta presyon, pagkaipon ng tubig sa katawan, at sa dulo, atake sa puso. Gamot #7, mga NSAIDs, ang karaniwang panlaban sa sakit na maaaring pumatay ng tahimik. Alam mo ba kung gaano kadalas uminom ang matatanda ng gamot para sa pananakit ng kasukasuan, likod, o kalamnan? Marami sa kanila ang umaasa sa mga tinatawag na NSAIDs, gaya ng ibuprofen, naproxen, at aspirin sa mataas na dosis. Makikita mo ito sa mga kilalang brand tulad ng Advil, Aleve, o Motrin. Mura, madaling mabili at walang reseta. Kaya naman, parang wala nang iniintinding panganib ang karamihan. Pero bilang isang cardiac surgeon, masasabi kong ito ang isa sa mga pinakamapanganib na pagkakamali ng maraming Pilipino na lampas 60. Ang gamot na ito ay nakababawas ng pamamaga at kirot, pero may kapalit, pwedeng unti-unting sirain ang iyong puso. Paano? Ganito ang nangyayari, pinipigil ng NSAIDs ang ilang enzymes sa katawan na may kinalaman sa pamamaga. Pero habang ginagawa nila ito, naiipon ang asin at tubig sa loob ng katawan at dito nagsisimula ang problema. Ang sobrang likido ay nagpapahirap sa puso na magbomba ng dugo, lalo na sa mga matatandang ang puso ay hindi na kasing tibay gaya ng dati. Ang resulta: alta presyon, palpitations, panghihina. Sa paglipas ng panahon, pwedeng mauwi ito sa heart failure, atrial fibrillation, irregular na tibok ng puso, o pinsala sa mga ugat at bato. Lahat ito ay tahimik na sumisira sa ating cardiovascular system habang iniinom natin ang gamot na akala natin ay safe. At para sa mga umiinom na rin ng gamot para sa alta presyon, tulad ng ACE inhibitors o diuretics, mas lumalala pa ang epekto. Pinipigilan ng NSAIDs ang pagiging epektibo ng mga ito. Ang masama pa, karamihan sa mga epekto ay hindi agad mararamdaman. Kaya sa oras na mapansin na natin, malaki na ang pinsalang nagawa. Ano ang mas ligtas? Para sa mga may problema sa puso, mas mainam ang acetaminophen, tulad ng Biogesic, o therapy tulad ng mild stretching o hot compress. Huwag basta uminom ng NSAIDs araw-araw nang hindi kumukonsulta sa doktor, lalo na kung ikaw ay may kasaysayan ng heart disease o problema sa kidney. Ang pananakit ng katawan ay dapat tugunan, pero hindi dapat isakripisyo ang kalusugan ng puso. Gamot #6, pioglitazone at rosiglitazone, banta sa pusong di mo alam. Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay may diabetes type 2, malamang ay narinig mo na ang mga gamot na pioglitazone, Actos, o rosiglitazone, Avandia. Maraming doktor sa Pilipinas ang nagrereseta nito upang mapababa ang blood sugar. Sa unang tingin, parang makakatulong talaga, pero alam mo ba na maaaring palihim nitong inaapektuhan ang puso mo? Ang gamot na ito ay kabilang sa klase ng GCS, at bagamat epektibo sa pagpapataas ng sensitivity ng katawan sa insulin, may mabigat na kapalit, pagkaipon ng likido sa katawan. Sa mga taong may edad na, ang simpleng pamamaga sa paa o bukong-bukong ay maaaring senyales na nahihirapan na ang puso sa pagbomba ng dugo.
Ito ang hindi alam ng karamihan, ang fluid retention na dulot ng gamot na ito ay lumilikha ng sobrang pressure sa puso, lalo na sa mga taong may kasaysayan ng high blood pressure, obesity, o dati ng heart disease. Sa paglipas ng panahon, maaaring humantong ito sa congestive heart failure, isang kondisyon kung saan hindi na sapat ang lakas ng puso upang itulak ang dugo sa buong katawan. Ang mas nakakatakot, minsan hindi mo mararamdaman agad ang sintomas. Pagod ka? Baka iniisip mong dahil sa diabetes lang. Nahihirapan kang huminga? Baka dahil lang sa katandaan. Pero maaaring senyales na ito na ang puso mo ay nasa panganib. At kung ikaw ay senior na may diabetes, doble ang panganib. Bukod sa asukal sa dugo, may posibilidad din na masira ang iyong puso nang hindi mo nalalaman. Pero huwag magpanik. May mga mas ligtas na alternatibo. Ang metformin, halimbawa, ay karaniwang mas banayad para sa puso. Mayroon ding mas bagong mga klase ng gamot gaya ng SGLT2 inhibitors na ayon sa mga bagong pag-aaral, makakatulong pa nga sa puso. Kaya kung ikaw ay kasalukuyang umiinom ng KCS, huwag itong itigil bigla. Pero makipag-usap sa doktor mo, ipa-evaluate kung ito pa ba ang pinakaangkop na gamot para sa iyo, lalo na kung nararanasan mo na ang pamamaga, pagtaas ng timbang, o kahirapan sa paghinga. Tandaan, ang pagkontrol ng diabetes ay mahalaga, pero ang proteksyon sa puso ay hindi pwedeng isantabi. Gamot #5, pambihirang panganib ng sleeping pills sa pusong Pilipino. Sa pagtanda, hindi lang katawan ang bumabagal, pati tulog ay lumalabo. Maraming matatanda sa Pilipinas ang umaasa sa mga sleeping pills gaya ng Zolpidem, Ambien, Esopiclone, Lunesta, o kahit na diazepam, Valium, para lang makatulog ng maayos. Pero alam mo ba na ang mga gamot na ito ay maaaring hindi lang makasira sa isip, kundi pati sa puso mo? Ang mga sedative hypnotics ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapabagal sa nervous system. Nakakatulong ito para makatulog, pero habang ikaw ay natutulog, ang puso mo ay nagiging mas mahina sa stress. Sa mga taong lampas 60, ang epekto nito ay mas matindi at mas delikado. Isa sa pinakamalaking panganib, sleep apnea. Kapag ang paghinga mo ay paulit-ulit na humihinto habang natutulog, napipilitan ang puso mong bumawi, at dito nagsisimula ang problema. Ang kondisyon na ito ay tahimik ngunit maaaring magdulot ng alta presyon, arrhythmia, at heart failure, lalo na kung ikaw ay gumagamit ng sedatives gabi-gabi. Hindi lang iyon. Ang mga gamot na ito ay maaaring makipagsabayan sa ibang gamot sa puso, tulad ng beta blockers at calcium channel blockers. Kapag nagsalungat ang epekto, maaaring hindi gumana ng maayos ang gamot na tunay na nagpaprotekta sa puso mo. Sa halip na gumaling, posibleng lumala pa ang kondisyon. At sa mga matatandang Pilipino, isang malaking problema rin ang pagkalito, pagkahilo, at pagkapinsala dulot ng pagkakadapa. Madalas na hindi naugnay ito sa gamot, pero kapag sinuri ng mabuti, ito ay sintomas na ng labis na depresyon sa nervous system. Sa katagalan, ang paggamit ng sleeping pills ay maaari ring magdulot ng pagbaba ng memorya, na nagpapahirap sa pag-manage ng gamot, dieta, at ehersisyo, bagay na nakaapekto rin sa kalusugan ng puso. Kaya kung ikaw ay umaasa sa ganitong klase ng gamot gabi-gabi, panahon na upang pag-isipan ang alternatibo. Subukan ang cognitive behavioral therapy para sa insomnia, CBT, mga relaxation techniques gaya ng pagmumuni-muni o pag-address sa mga sanhi ng hindi pagtulog gaya ng kirot o pagkabalisa. Ang pagkakaroon ng mahimbing na tulog ay mahalaga, pero hindi dapat sa kapinsalaan ng puso o utak. Gamot #4, mga luma ngunit mapanganib na antidepressant na sumisira sa puso ng nakatatanda. Marami sa ating mga nakatatanda ang hindi lang pisikal ang dinaranas, kundi pati emosyonal. Lumbay, pag-aalala, pagod sa isip. Kaya hindi katakataka kung bakit may mga Pilipinong lampas 60 na nakakakuha ng reseta para sa mga lumang antidepressant gaya ng amitriptyline, nortriptyline o imipramine. Mura. Epektibo sa ilan. Rin. Ligtas sa puso. Hindi palagi. Ang mga gamot na ito ay bahagi ng grupong tinatawag na tricyclic antidepressants, TIAs. Ginagamit din ito sa ilang kaso ng pananakit ng ugat, neuropathy, o migraines. Pero kung ikaw ay senior, dapat mong malaman, malaki ang epekto nito sa kalusugan ng puso. Paano? Ang TIAs ay maaaring makagulo sa kuryente ng puso, ang mismong signals na nagpapagalaw sa bawat tibok.
Kapag ang electrical rirakiran ng puso ay naapektuhan, maaari itong magdulot ng arrhythmia, heart block, o biglaang pagbabago ng presyon ng dugo. Sa mga may edad, lalo na kung may dati ng sakit sa puso, pwedeng magdulot ito ng matinding panganib. At kahit mababa ang dosis, kapag matagal na iniinom, unti-unting naiipon ang epekto. Mapapansin mo na lang na mas madalas kang nahihilo, nanlalambot kapag tumatayo, o parang inaantok kahit hindi pa oras ng tulog. Ang tawag dyan ay orthostatic hypotension at sedation, na parehong maaaring humantong sa pagkakadapa o pagkasugat at sa mas malala, komplikasyon sa puso. Nakakalungkot mang aminin, maraming doktor pa rin ang nagrereseta ng tias dahil mura ito at matagal na nilang ginagamit. Pero may mga alternatibo na mas ligtas sa puso. Ang mga RRA, gaya ng sertraline o escitalopram, o mga Danray, ay kadalasang mas banayad sa cardiovascular system at ginagamit na ngayon sa maraming bansa bilang pamantayang gamot para sa depresyon sa matatanda. Kaya kung ikaw ay kasalukuyang umiinom ng ngiyeye at nararanasan ang palpitations, pagod, hilo, o kakaibang pagtibok ng puso, huwag baliwalain. Makipag-ugnayan agad sa iyong doktor. Maaaring panahon na upang magpalit ng gamot, isa na hindi lang tutulong sa iyong emosyon, kundi mag-inat din sa iyong puso. Gamot #3, decongestant sa sipon, pero banta sa puso ng nakatatanda. Kapag panahon ng tag-ulan o bigla ang lamig, madalas tayong inaabot ng sipon, baradong ilong, o sinusitis. At sa tuwing makakaramdam ng ganito, maraming Pilipino, lalo na ang mga nakatatanda, ang agad bumibili ng gamot sa botika. Madalas walang reseta. Madalas mura. At madalas ay may taglay na pseudoephedrine o phenylephrine. Alam mo ba na ang mga gamot na ito, bagamat epektibo sa pagbukas ng ilong, maaaring tahimik na naglalagay sa panganib ang iyong puso? Paano ito nangyayari? Ang mga decongestant ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapaliit ng ugat sa ilong, kaya bumababa ang pamamaga at bumubuka ang daanan ng hangin. Pero hindi lang sa ilong ito umepekto, pati sa buong katawan. Kapag pinipigarin nito ang ibang ugat, lalo na ang malalapit sa puso, tumataas ang blood pressure, bumibilis ang tibok ng puso, at napapagod ang kalamnan ng puso. Para sa mga may edad na, mas lalong delikado. Bakit? Dahil kadalasan may kasamang alta presyon, diabetes, o mahinang kidney function na. Idagdag pa ang pagkapit ng mga gamot sa katawan ng mas matagal sa edad na lampas 60 at lalong tumataas ang panganib ng komplikasyon. Ilan sa mga unang sintomas na dapat bantayan. Palpitations, malakas o mabilis na tibok ng puso. Pagkabalisa o panginginig. Pagkahilo o pagkalito. Pananakit sa dibdib. Kadalasan, inaakala ng marami na ito ay normal lang na epekto ng sipon o stress. Pero sa totoo lang, ito na ang babala na ang puso ay nahihirapan na. At huwag mong isipin na dahil over-the-counter ang gamot, ito ay otomatikong ligtas. Sa katunayan, ang pagiging available nito nang walang reseta ay nagbibigay ng maling kumpiyansa, lalo na sa mga nakatatanda na nagagamot sa sarili. Ano ang mas ligtas? Kung ikaw ay may alta presyon o sakit sa puso, mas mainam ang saline spray, steam inhalation, o simpleng antihistamines kung allergy ang sanhi. At higit sa lahat, kumonsulta muna sa iyong doktor bago uminom ng kahit anong decongestant, lalo na kung may iniinom kang ibang maintenance medication. Tandaan, ang baradong ilong ay panandalian lamang, pero ang epekto sa puso mo ay maaaring pamatagalan. Gamot #2, PIS, luna sa pananakit ng sikmura, pero delikado sa puso ng seniors. Halos lahat tayo ay nakaranas na ng pananakit ng sikmura, acid reflux, o heartburn, lalo na sa pagtanda. At para sa karamihan ng Pilipino, ang sagot ay simple, inom ng gamot gaya ng omeprazole, pantoprazole, o esomeprazole. Ang mga ito ay tinatawag na proton pump inhibitors, PIS, karaniwan, mura, at madaling mabili. Pero alam mo ba na kung iniinom mo ito araw-araw sa loob ng maraming buwan, maaari itong maging banta sa kalusugan ng puso mo? Paano nangyayari ito? Ang PIS ay dinisenyo upang bawasan ang acid sa tiyan, kaya epektibo sa pagtigil ng heartburn. Pero sa kakulangan ng acid, nahihirapan ang katawan na sumipsip ng ilang mahahalagang mineral, lalo na ang magnesium, na napakahalaga sa maayos na tibok ng puso, kalamnan, at enerhiya. Kapag bumaba ang magnesium sa katawan, maaari kang makaranas ng palpitations o hindi regular na tibok ng puso, panghihina ng kalamnan, matinding pagkapagod, at sa matinding kaso, pangingisay o seizures.
Bukod pa dyan, ang matagalang paggamit ng PEES ay maaaring magdulot ng imbalance sa bituka, gut microbiome, na nagiging sanhi ng pangkalahatang pamamaga sa katawan, isa sa mga pangunahing dahilan ng atherosclerosis, pagkitid at pagtigas ng ugat, na tuwirang may epekto sa puso. At ang mas nakababahala, maraming pag-aaral na ang nag-ugnay sa matagal na paggamit ng PEES at mas mataas na risk ng heart attack at stroke, lalo na sa mga lampas 60 anyos na may alta presyon o diabetes. Pero bakit patuloy itong iniinom ng karamihan? Dahil hindi nila alam ang tunay na panganib. Ang sintomas ng acid reflux ay pansamantala, pero ang pinsala sa puso ay tahimik at unti-unti. At maraming doktor rin ang hindi agad inirepaso ang pangmatagalang paggamit ng EA. Ano ang mga dapat gawin? Magbawas ng maaanghang o acidic na pagkain. Kumain ng mas maliliit pero madalas. Panatilihin ang tamang timbang. At higit sa lahat, kung kailangan talagang gumamit ng EA, siguraduhin ito'y sa pinakamababang dosis at pinakamaikling panahon. Kung may sintomas ka ng panghihina, irregular na tibok ng puso, o iba pang kakaibang pakiramdam habang umiinom ng EA, kumonsulta agad sa iyong doktor. Maaari niyang palitan ito ng mas banayad na gamot gaya ng ranitidine o simpleng antacid. Tandaan, ang pag-aalaga sa tiyan ay mahalaga, pero huwag hayaang mapasama ang puso kapalit nito. Gamot #1, calcium channel blockers, lunas sa alta presyon na maaaring magpabagal sa iyong puso. Para sa mga matatanda sa Pilipinas na may alta presyon, angina, pananakit ng dibdib, o arrhythmia, irregular na tibok ng puso, karaniwan ang gamot na tinatawag na calcium channel blockers, CCB. Mga pangalan tulad ng amlodipine, nifedipine, verapamil, at diltiazem ay madalas marinig sa reseta. At ang mga ito ay maaaring makatulong. Pinapaluwag nila ang mga ugat upang bumaba ang presyon at mapadali ang daloy ng dugo. Pero sa mga taong lampas 60, ang parehong epekto na nagpapababa ng presyon ay maaari ring magpabagal ng puso at hindi ito basta-bastang ligtas. Narito ang mga panganib na dapat bantayan. Masyadong mabagal na tibok ng puso, bradycardia. Ang mga gamot gaya ng verapamil at diltiazem ay tinatawag na non-dihydropyridine, CBIRA. May malakas itong epekto sa pagbagal ng tibok ng puso. Sa mga senior na may humihinang puso, maaaring magdulot ito ng panghihina, hilo, nahimatay, o sobrang pagod. Sa malalang kaso, maaari pa itong mangailangan ng pacemaker. Pamamaga sa paa at binti, edema. Ang amlodipine at nifedipine ay maaaring magdulot ng pagkaipon ng likido sa mga binti at bukong-bukong. Ito ay dahil naapektuhan ng gamot ang balanse ng likido sa katawan. Para sa nakatatanda, ang ganitong pamamaga ay maaaring magpahirap sa paglakad, magdulot ng impeksyon sa balat, o simpleng magdulot ng matinding discomfort. Salungatan sa ibang gamot. Maraming senior sa Pilipinas ang umiinom ng maraming gamot para sa puso, kolesterol, diabetes, at B. Ang CBIRA ay maaaring makipagsabayan sa mga statins, gamot sa kolesterol, at beta blockers, na posibleng magpababa ng tibok ng puso ng sobra o magpataas ng panganib ng pananakit ng kalamnan. Nalilito sa sintomas. Ang pinakamapanganib. Marami sa mga epekto ng CBIRA ay madaling mapagkamalan bilang simpleng epekto ng pagtanda. Pagod ka. Nahihilo. Masakit ang binti. Baka isipin mong normal lang, pero sa totoo lang, maaaring epekto na ito ng gamot. Ano ang dapat gawin? Regular na ipasuri ang tibok ng puso, presyon ng dugo, at kidney function. Agad na i-report sa doktor kung may nararamdamang kakaiba. Tanungin kung may mas bagong klase ng CE na mas banayad, tulad ng amlodipine. Huwag basta-basta ihinto ang gamot, kailangan itong gawin sa ilalim ng gabay ng doktor. Ang gamot ay makapangyarihan, pero dapat ay may sapat na bantay. Sa tamang pagmumonitor, maaari nitong iligtas ang buhay mo, hindi sirain ito. Ang puso mo ay hindi dapat maging biktima ng gamot na dapat sanang tumulong. Ngayong nalaman mo na ang 7 karaniwang gamot na inaakala ng marami ligtas, oras na upang kumilos ng may kaalaman. Hindi ito tungkol sa pagkatakot, kundi sa pag-unawa at tamang desisyon, dahil minsan, ang gamot na dapat nagpapagaling ay maaaring tahimik na sumisira sa puso mo. Kung ikaw ay senior, o may mahal sa buhay na umiinom ng alinman sa mga gamot na ito, huwag baliwalain ang mga simpleng sintomas gaya ng paminsang hilo, panghihina, o biglaang palpitations. Dahil sa likod ng mga senyas na yan, maaaring may mas malalim na issue na hindi mo pa napapansin.
Sa Pilipinas, napakadaling bumili ng gamot ng walang reseta. Pero ang dali ng pagbili ay hindi garantiya ng kaligtasan. Ang tunay na kaligtasan ay nanggagaling sa kaalaman, gabay ng doktor, at pag-monitor ng sarili. Kaya ngayon, hinihikayat kitang gawin ang mga sumusunod. Ilista ang lahat ng iniinom mong gamot at dalhin ito sa susunod mong check-up. Tanungin ang iyong doktor, ligtas pa ba ito para sa edad ko at kalagayan ng puso ko? Maging aktibo sa pangangalaga ng sarili. Ang kaalaman ay kapangyarihan at sa edad natin, bawat araw ay mahalaga. Kung natutunan mo ang kahit isang bagay mula sa video na ito, ay share mo ito sa isang kaibigan o kamag-anak. Malay mo, ang impormasyong ito ay makapagsalba ng isang buhay. At kung gusto mong patuloy makatanggap ng ganitong mga kaalaman, mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell. Maging maingat. Maging mapanuri. At higit sa lahat, alagaan mo ang puso mong walang kapalit.